Lahat ng karamdaman, bawat espiritong nakakabit sa alinman sa mga bagay na nakasulat sa listahang ito ay kailangang umalis sa iyo, sa iyong inampon na anak at sa buong pamilya mo sa pangalan ni Jesus. Ganap na kalayaan. Salamat, Jesus. Ang buong buhay ko noon ay umiikot sa aking karamdaman. Naalala ko ang pag-uusap namin ng tatay ko. Sinabi niya sa akin, parang umaabot ka na sa puntong isa ka ng may kapansanan. Palagi akong maaga umaalis sa trabaho dahil sa matinding migraine o sakit sa ulo. At may mga problema rin ako sa hormones. Bawat taon, tinatamaan ako ng bronchitis. Umaabot sa 15 hanggang 26 na araw kada buwan na may migraine ako. Palagian walang tigil. Lumaki ako sa simbahan, ngunit labis ang aking pagkalito. Kung mabuti ang Diyos at mahal niya ako, bakit ako may sakit? May mga araw na halos hindi ko na kaya ihatid at sunduin ang mga anak ko sa paaralan. Kapag medyo maayos ang pakiramdam ko, siguradong dahil sa gamot iyon. Ito ang listahan ng lahat ng iba't ibang gamot na iniinom ko. Isa sa mga gamot na ito, kapag ininom ng isang normal na tao, ay talagang makakapagpatulog agad. Ako, lampas na sa itinalagang dosage ng lahat ng mga gamot na iniinom ko. Ramdam ko na ang sakit sa aking mga bato dahil sa mga painkiller. Isang araw, sinabi sa akin ng tatay ko, alam mo, may mga taong gustong mabuhay. Nang sinabi niya iyon, ang sagot ko sa isip ko ay, hindi ko maintindihan. Talagang inakala ko noon, kung hindi ako mamamatay dahil sa karamdaman ko, baka ang mga gamot naman ang papatay sa akin. Alam kong kayang magpagaling ni Jesus. Pero hindi ko alam kung paano maging isa sa mga pinili niyang pagalingin. Noong napanood ko ang mga patotoo, iniisip ko, kung sila'y gumaling, bakit hindi rin ako? Sa palagay ko gusto rin niya akong pagalingin. Ako at ang anak kong babae ay pumunta sa Revival is Now sa North Carolina. Ramdam ko ang presensya sa silid, katulad ng pakiramdam mo kapag dumadagundong ang kulo.